May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Ison ng Caloocan. 37 years old na ako at isang single dad. Nagtatrabaho ako bilang isang security guard sa isang building sa may Quezon City. Medyo matagal na din ako sa trabaho ko. Madalas nga ako ay panggabi. Araw-araw akong nakikinig sa programa mo habang ako ay on duty. Nakakawala kasi ng antok yung mga story na binabasa mo. Natutuwa nga din ako sa tuwing bumabati ka sa mga security guard na katulad ko. Kaya naman pagsapit ng dilim ay nakatutok na agad sa main event ang radyo ko. Naghiwalay kami ng una kong asawa dahil nalulong siya sa sugal noong time na kami ay magkasama pa. Hindi niya naasikaso ang aming anak dahil lagi siyang nasa pasugalan. Doon ako nag-decide na hiwalayan na lang siya. At sa parehong rason, nag-decide din ako na kunin ang aking mga anak. Sumang-ayon din naman siya sa desisyon ko, kaya ito, single dad ako. Narito ang confession ko, DJ Main. After namin maghiwalay ay hindi muna ako naghanap ng partner. Natatakot ako na baka hindi tanggap ng babaeng magugustuhan ko na may isa na akong anak. Namimiss ko na yung pakiramdam na may kasama ka na lumalaban sa buhay. At syempre, kasama na din doon yung may nakakasama ka sa kama. Hanggang sa may makilala akong babae na itatago natin sa pangalang Marie. Nagkakilala kami ni Marie noong nagkasabay kami sa elevator sa building namin. Noong time na yun, nagkaroon ng aberya ang elevator na sinasakyan namin at na-trap kami sa loob na halos 1 oras. Dahil nga security guard ako, sinigurado ko na hindi magpapanik si Marie. Kinausap ko siya tungkol sa mga bagay-bagay para maging kalmado siya. Malumanay, mabait siyang kausap. Umabot pa nga sa mga personal na bagay ang usapan namin. Single din pala siya at may magkapareho kami na merong isang anak sa unang asawa. Hanggang sa hindi namin napansin na nagawa na pala yung elevator. Safe kaming nakalabas kahit basa kami sa pawis. Nagpasalamat siya sa akin nung araw na yun. Ito na din yung naging dahilan at naging magkaibigan kaming dalawa. Minsan ay niyaya ko siyang kumain sa labas. Nung una ay tumatanggi pa siya. Lagi daw kasi siyang puyat galing sa kanyang trabaho. Pero dahil din siguro sa kakulitan ko, pinagbigyan niya din ako. Nakailang labas din kami as friends, DJ Main. Mas nakilala ko siya at nalaman ko ang istorya ng buhay niya. Sa totoo lang, DJ Main, parang nararamdaman ko na gusto ko na siya. Pero hindi ko muna ito sinabi sa kanya. Natatakot din ako sa rejection. Minsan hinatid ko siya pauwi ng bahay nila. Umangkas siya sa motor ko. Habang nakaangkas siya ay tumatampi ang malusog niyang dibdib sa likuran ko. Minsan nga ay sinasadya ko din magbiglang preno para laging nadidikit. Ewan ko kung nahahalata niya dahil sa tuwing ibababa ko siya ay medyo nakabukol ang alaga ko. Aaminin ko, DJ Main, pinagpapantasyahan ko siya sa tuwing nasa banyo ako. Lagi akong nag-i-imagine na hawak ko yung dibdib niya. Matagal na din kasi akong tigang at kailangan ko ng init. Isang araw, sinamahan ko siya
bumili ng damit sa isang department store. Pagkatapos ay pumili siya ng 3 pares ng damit na gusto niyang sukatin. Samahan mo naman ako sa fitting room. Matagal ko na kasing gustong bilhin itong damit na ito eh. Tingnan mo kung bagay sa akin ha. Pumayag naman ako at sinamahan ko siya sa fitting room. Dito lang ako sa labas ha. Tawagin mo lang ako kung ready ka nang ipakita sa akin yan ha. Sabi ko sa kanya. Tumango lang siya. Pumasok siya sa loob ng fitting room at isinara yung takip ng kurtina. Pero, aksidente na hindi pala niya naisagad ng sara. Napatingin ako sa loob at nakita ko na hinubad niya agad yung pangtaas niya. Naka-nipple tape lang pala si Marie. At nakita ko na hinubad niya agad yung pangtaas niya. Naka-nipple tape lang pala si Marie. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Napatitig ako sa malulusog niyang dibdib. Natigilan din at hindi makagalaw. Imbis na isara ko yung kurtina, ay mas napatitig pa ako sa ginagawa niya. Naramdaman ko na lang biglang tumigas yung alaga ko. Pero tahimik lang ako na nakatingin sa loob ng fitting room. Hanggang sa biglang mapansin ni Marie na bukas pala yung kurtina. Nahuli niya akong nakatingin sa mga katawan niya. Akala ko magagalit siya, pero tumingin lang din siya sa mata ko na parang may gustong ipahiwatig. Humarap siya sa akin. Doon ko mas nakita ang kabuuhan ng katawan niya. Parang nanunukso na pinaghapang niya ang kamay niya sa katawan niya. Hinimas niya ang dibdib niya na turn on ako. At doon talaga. Naramdaman ko na parang kahoy na sa tigas ang aking sandata. Bigla siyang may sinabi. Wala pa namang tao. Pasok ka muna dito sa loob. Ewan ko ba, DJ Maine? Hindi ako nag-isip o nagdalawang isip pa at pumasok ako sa loob ng fitting room. Pagpasok ko sa loob ay kinuha niya yung kamay ko. Alam kong matagal mo nang gustong hawakan ito. Eto. Paglaruan mo hanggat gusto mo. Sabay lagay ng kamay ko sa dibdib niya. At yun na nga, pinaglaruan ko yun. Nagpaalam pa nga ako kung pwede kong sipsipin. Pero tumanggi siya, baka daw mawala yung dikit ng tape niya kapag nabasa ng laway. Tapos may tinanong siya, gusto mo bang makaraos? Oo naman, Marie. Sagot ko sa kanya. Bigla siyang lumuhod. Tinukot niya yung alaga ko para sipsipin at paglaruan ng dila niya. Napapapikit ako sa sarap na ginagawa ni Marie sa alaga ko. Gusto ko sanang umungol pero pinipigilan ko dahil minsan ay may naririnig akong sales lady na dumadaan sa tapat ng fitting room. At hanggang sa naramdaman ko na parang sasabog na ako, DJ Maine. Marie, malapit na ako. Sabi ko sa kanya. Ayokong magkalat dito, baka mga may bleach at mahuli tayo. Sige lang, ilabas mo lang. Ako nang bahala. Isinabog ko ang buong katas ko sa loob ng bibig niya. Nilunok niya lahat, DJ Maine.
walang tapon, walang kalat. Nang matapos kami ay nagpunta na kami sa counter para bayaran ang napili niyang damit. Akala ko shopping lang ang mangyayari. Yun pala, may maliit na adventure na magaganap sa loob ng fitting room. Pagkalipas ng ilang araw ay napaisip ako. Parang gusto ko na talagang aminin kay Marie na gusto ko siya. Pareho naman kami na single parent. Wala naman sigurong problema kung magiging kami. Binuo ko yung plano ko kung paano at magtatapat sa kanya. Niyaya ko siya sa isang coffee shop. Naglaan pa talaga ako ng budget dahil medyo mahal yung kape. Pumayag naman siya at nagkita kami sa coffee shop. Pina-order ko muna siya ng kape at pagkain nang medyo komportable na siya. Tsaka ko siya tinanong. Marie, pwede bang maging tayo na? Total pareho naman tayong single parent at sa tingin ko naman, gusto naman natin ang isa't isa. Payag ka bang magsama tayong dalawa? Pero nalungkot ako sa naging sagot niya. Ison, mabait kang tao. At nakikita ko na responsable kang ama. Medyo gusto din naman kita. Pero hindi pa ako handa na pumasok ulit sa isang relasyon eh. Ang totoo niyan, hindi mo pa alam ang buo kong pagkatao. Aaminin ko sa'yo. Nagtatrabaho ako bilang isang sex worker. Kailangan kong gawin ito para mabuhay kami ng anak ko. At aaminin ko sa'yo, maliban sa kumikita ako ng pera, nag-i-enjoy ako sa pakiramdam na may iba't ibang putahe akong natitikman. Ang tanong ko, Ison, matatanggap mo ba ako kung nalaman mo agad ito? Matatanggap mo bang nakaraan ko? Hindi din ako nakasagot, DJ Main. Naging tahimik kami sa loob ng coffee shop hanggang sa magkayayaan na lang kami umuwi. Pag-uwi ko ng bahay ay nag-isip ako. Alam ko sa sarili ko na mahal ko talaga siya. Pero nalito din ako sa bagong impormasyon na aking nalaman. Susubukan ko bang tanggapin ang nakaraan at kasalukuyang sitwasyon ni Marie? Kaya ko bang tanggapin na naging parausan ang babaeng kinakasama ko? Paano ko kaya ito ipapaliwanag sa anak ko? Matatanggap din kaya niya ito? Kaya naman gusto ko sanang kunin ang opinion mo, DJ Main. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Payuhan mo naman ako, please. Maraming salamat po. From Ison of Caloocan City. Sa pag-ibig, hindi sabay ang takbo ng dalawang puso. May isang handa ng sumulong at may isang hindi pa sigurado. At doon tayo nasasaktan. Yung ginagawa mo ang lahat, pero hanggang simula lang pala siya, hindi hanggang dulo. Pero ngayong gabi, tandaan mo, hindi mo kasalanan kung bakit hindi kayo umabot. May mga tao talagang dumadaan para gisingin ka, hindi para manatili. At minsan, ang pinakamahirap tanggapin, yun ang pinakakailangan para makalaya ka. Main Event